Para po sa ating mensahe ngayong umaga, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Tayo ngayon ay nasa kabanatang 141, chapter 141. Sinitas ng Panginoong Hesukristo ang Deuteronomy 8:3. Makikita natin ito sa Mateo 4:4 na sinabi niyang, "Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the Lord." At ito ay isang paalala sa atin na ang salita nga ng Diyos ay nagpapalakas sa atin na may kahalagahan, mas mahalaga at ang ganitong nakukuha nating benepisyo sa salita ng Diyos ay hinahanap natin na mas mahalaga kaysa sa naibibigay sa atin ng tinapay. Ang tinapay ay nagbibigay sa atin ng kalakasan para sa ating pisikal na katawan at ang salita ng Diyos ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya nga sa ating pag-aaral ng salitang ito, sa ating pagpapatuloy ng aklat ng mga awit, ito nga nawa ang maging ating hangarin na patuloy tayong kumuha ng kalakasan mula sa salita ng Diyos. Pakinggan natin ngayon ang sinasabi sa Psalm 141. Ayan yung basahin ko sa inyo. Ang salin sa English ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Psalm 141, a psalm of David. O Lord, I call upon you. Hasten to me. Give ear to my voice when I call to you. Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds, in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies. Let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head. Let my head not refuse it. Yet my prayer is continually against their evil deeds, when their judges are thrown over the cliff. Then they shall hear my words, for they are pleasant. As when one plows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered at the mouth of Sheol. But my eyes are toward you, O God, my Lord. In you I seek refuge. Leave me not defenseless. Keep me from the trap that they have laid for me, and from the snares of evildoers. Let the wicked fall into their own nets, while I pass by safely. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa awit na ito, si David ay mayroong pagkabalisa, mayroong pagmamadali, at mukhang siya talaga ay nabibigatan sa kanyang pasanin, kaya't siya'y tumatawag sa Diyos. Makikita natin sa talatang 1 hanggang 2, sabi niya, I call upon you, hasten to me, give ear to my voice when I call to you. Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. At kaya hinihingi niya na talagang magmadali ang Diyos na pakinggan ang kanyang panalangin, dahil para sa kanya ito ay isang kailangan ng agarang saklolo mula sa Diyos. Ang kanyang kalagayan ay kailangan na agad siyang maligtas. At makikita natin ang kalagayan na kanyang ikinababalisa, ang kanyang hinihingi ng saklolo mula sa Diyos, ay ang kanyang pagkalugmok sa kasalanan. Kaya't makikita natin ang kanyang pangunahing dalangin sa buong awit na ito ay maaari nating ma-summarize doon sa sinabi niya sa verse 4, do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds. Ito ang kanyang pinakahinihingi, na siya ay mailayo sa kasalanan at ang kanyang puso ay mabago, na hindi siya mapunta sa
kasalanan. Kaya't kung ito ang dalangin ni David at ito ang binigay ng banal na Espiritu na maging halimbawa para sa lahat ng mga mananamba mula pa sa lumang tipan hanggang sa ating panahon ngayon, sa bagong tipan, tayo rin ay tinuturuan ng banal na Espiritu na maging ganito din ang ating dalangin, na maging ganito din ang ating puso. Kung tayo din ay magiging katulad ni David na pareho ang puso na hinubog ng banal na Espiritu, tayo din na magiging katulad niya na nakikitang ang kasalanan na isang napakabigat at napakalungkot na pasanin na dapat ito agad na idaing sa Panginoon, kaya baigting siyang dumadaing, kailangan na ng saklolo, kaagaran na siya ay iligtas. At ito nga ang mensahe na hamon sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng awit na ito, na tayo ay dapat na magkaroon nga ng kaigtingan at maging pagmamadali na ang kasalanan ay mapuksa mula sa ating mga puso. Ganun dapat ang urgency sa ating pananalangin na tayo ay tumawag sa Diyos dahil nakikita natin ang kasalanan ay ganung kasamang bagay na dapat maiwaksi mula sa ating mga puso. Sa ating panahon siguro ngayon, ang pinakamakikitang mga ikinababalisa natin at ito ang pinaka nagdadala sa atin sa panalangin, yung tipong kapag matutulog na tayo, hindi pa tayo makatulog at talagang yun yung panahon na tayo ay mapapadalangin, ay mas madalas yung mga bagay na pangailangan natin. Kung meron tayong pagkukulang na tingin natin ay merong malaking consequence na hindi natin kayang pasanin. So kung merong tayong kakulangan sa salapi at merong mga bayarin na nandyan na at ito ang ikakabalisa natin kaya tayo ay mapapadalangin, hindi tayo mapakali. Kung merong threat of pain, halimbawa tayo ay yun ang nabigay ko ng dating halimbawa, kung ikaw ay nakasakay sa eroplano, kung ikaw ay magbabiyahe ng malayo, or kung ikaw ay may sakit. Yung merong mga nakikita tayo na maaaring mapanganib na ating kakaharapin, ito yung mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng sense of urgency sa pananalangin. Dahil ito yung mga pinapahalagahan natin, na meron tayong sapat na salapi, na mailayo tayo sa mga sakit sa katawan, at minsan, mas nauuna pa na nagiging urgent para sa atin, halimbawa ang mapunta sa kahihiyan, ang mapunta sa embarrassment. So halimbawa, ang mga mas idinadaing natin ay na huwag tayong magka-failure sa ating mga gustong gawin o sa mga pagkakataon na mayroon tayong gagawin sa harap ng maraming tao. Ang mas ikinababalisa natin ay na tayo ay maging kahihiyan sa harap nila, ni hindi madalas mapunta sa puso ng tao, sa pangkaraniwang tao ngayon, maging sa mga mananampalataya, na ang kanilang ikinababalisa ay kung gaano kasama ang kasalanan. Hindi nila ikinalulungkot na yung kanilang kasalanan ay nananatili pa rin. Hindi nila ikinababalisa na sa aking paglakad sa mundo, madaming tukso akong kinakaharap. At hindi inaalala na sa araw-araw, yung mga palagi kong ginagawa ay napapalibutan ako ng mga partikular sa akin na nakakatukso. At kaya hindi tayo maging sa ating paglakad sa buhay na nakikita naman natin, lagi tayo nagkakasala, napapaligiran tayo ng mga tukso, ay hindi tayo nagkakaroon ng dalangin na tulad ni David, na nagmamadali tayo at maigting tayong tumatawag sa Kanya, hasten to me, na kailangan ko ng saklolo mula sa aking kasalanan. Pero ito nga ang hamon sa atin ng banal na Espiritu, na maging mas urgent para sa atin ang mga ganong mga panalangin, na kung ang sa mga darating na araw nakikita natin na mayroong tukso na tayo ay magsinungaling, na mayroong tukso na sa ating mga makakasalamuha ay na ang tendency natin ay maging unkind
sa ating pananalita, maging sa mga bagay na yun, ay dapat na tayo ay may pagkabalisa na hindi dapat maging ganun ang lumabas sa akin, hindi dapat maging ganun ang pagtrato ko sa iba, kundi ako ay mamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos sa kanyang kautusan dahil alam ko na ito ang tunay na kaligayahan at ang paglihis dito ay matinding kapahamakan. Kaya't kung ganun ang ating pagtingin, na tulad ni David, tayo din ay magkakaroon ng panalangin tulad ng sa Psalm 141, O Lord, I call upon you, hasten to me, give ear to my voice when I call to you. Do not let my heart incline to any evil. Ganito ang hamon sa ating maging dalangin ng ating mga puso na maigting nating dalangin ang kaligtasan mula sa kasalanan. Paano nagkaroon ng ganito si David? Kung ating bubungkalin ang buong awit na ito, makakakita tayo ng mga saloobin ni David tungkol sa kasalanan, ilang mga katotohanan na kanyang nakilala tungkol sa kasalanan, kaya't para sa kanya ay isang seryosong panganib ang kasalanan at siya'y maigting na humihingi ng saklolo. Isang unang sa mga katotohanan na makikita nating humubog sa puso ni David, kaya't siya ay may ganitong panalangin tungkol sa kasalanan. Una ay meron siyang pagkilala na siya ay mahina. Sa harap ng tukso sa laban sa kasalanan, siya ay may pag-amin sa kanyang kahinaan. At sa pagkilala niya ng kanyang kahinaan, na ito'y hindi niya kaya sa kanyang sariling lakas, kaya siya ay maigting sa pagtawag sa Diyos na siya ay iligtas. Sabi niya sa talatang 3, Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Dito ang kanyang panawagan ay na talaga ang Diyos ng ang Panginoon ng bantay sa kanyang bibig. At dito ay may pagkilala na si David na ang kagawian na ng kanyang puso na kayang lumalabas sa kanyang bibig at sa kanyang mga labi ay mga kasamaan dahil ang kagawian na, ang inclination of his heart ay patungo na sa kasamaan. At alam niya na ganito ang kanyang puso, ganito ang kanyang bibig, ganito ang kanyang labi, kaya't siya nga ay may pagtawag na sa Panginoon, set a guard. Hindi ko ito magagawan ng solusyon sa aking sariling lakas. Itong bibig ko, ito man ay maliit lang na parte ng aking katawan, ay kailangang ikaw ang maglagay ng magbabantay at pipigil sa akin dahil ganun ako kahina, ganun ka-inclined ang aking puso na sa mga masasama, kaya't ito ang lumalabas sa aking mga labi. At kaya nga, ito ay nagmumula sa pagkilala ni David na siya ay mayroong kahinaan na ang kasalanan ay mas daig ang anumang abot ng kanyang kalakasan. Pagdating nga sa talatang 8, ay sinasabi niya, In you I seek refuge, leave me not defenseless. Sa kanyang pagkilala na pagtawag sa Diyos, nakikita niya na kung siya ay iwan ng Diyos, siya ay walang kalaban-laban. Siya ay may iwang defenseless kung liban na lamang kung siya ay tulungan ng Diyos. Kaya siya ay may pagkilala na siya ay mahina at dahil sa kanyang pagkilala ng kanyang kahinaan, kaya siya tumatawag sa Diyos. Kapag tayo ay may paniniwala na ang isang bagay ay nasa abot naman ng ating kakayanan, yun yung mga bagay na hindi tayo magkakaroon nga ng pagkabalisa o hindi tayo minsan mapapanalangin. Madalas na nananalangin ng marami kapag sila'y babiyahe ng malayo, pero kung magdadrive ka lang papunta sa grocery, ay hindi ka napupunta sa pananalangin. Kung ikaw ay sasakay ng eroplano dahil ito ay masyadong mataas, at ay walang kaligtasan doon, maliban na lang na maging ligtas ang lahat, ang weather, yung piloto, ay ito ay higit sa iyong kakayanan, kaya't ikaw ay napupunta sa panalangin. Pero kapag ikaw ay
Abot naman ng iyong kakayanan ang mga bagay. Kung ikaw ay may kagalingan sa academics, ay hindi tulad ng iba, sila siguro ay napapapray bago mag-exam. Ikaw, easy-easy lang na dahil alam mo na ikaw, kaya mo naman sa iyong sarili. So sa atin, kapag sa ating palagay nakikita natin na ito'y abot naman ng ating kakayanan, hindi tayo napupunta sa pananalangin, hindi tayo nagkakaroon ng pagkabalisa. Pero ito nga ang nakilala ni David, maaari na kaya tayo ay hindi nagkakaroon ng pagkabalisa na tulad ni David ay dahil maging sa panalangin, sa kasalanan, ganun ang tingin natin na ito ay abot naman ng ating sariling kakayanan. Kung tayo man ay mayroong mga kasalanang nagagawa at nakikilala natin ang mga kasalanang ito, baka hindi natin idalangin dahil tingin natin, kaya ko yang baguhin. Nakikita ko naman kung ano ang aking kasamaan, maliit lang naman siyang kasamaan, kaya ko yang baguhin sa aking sarili. Kaya ito ay hindi tayo nagkakaroon ng maigting na dalangin at paghingi ng saklolo na ang Diyos ang magligtas sa atin at mag-alis ng kasalanan na ito. Dahil sa ating paningin, ito ay abot ng ating kakayahan. Pero ito nga ang nakilala ni David, maging sa mga kasalanan na siguro ay ituturing nating maliit, yung kanyang bibig, yung kanyang labi, ay hinihingi niya ng bantay mula sa Panginoon. Dahil nakikilala nga niya na ito ay hindi niya kaya sa kanyang sarili at kung ang Diyos ay hindi tumulong sa kanya, siya ay may iwang walang kalaban-laban. Kaya't siya ay maigting na dumadalangin sa Panginoon, kailangan ko ang iyong tulong, kailangan ko ng saklolo, maging sa mga kasalanang ito ng aking bibig at labi. Kailangan ikaw ang magligtas sa akin, kundi ako'y walang kalaban-laban. Kaya't nakikita natin ang kanyang kaigtingan sa pananalangin ukol sa kasalanan ay nagmumula una dito sa kanyang pagkilala na siya'y mahina at kailangan niya ang tulong. Ang kasalanan ay isang matinding kabigatan na higit sa kanyang sariling kalakasan. Dito pa lamang ay kung tayo ay magkaroon na rin ng ganitong klaseng pagkilala sa ating mga kahinaan, tayo rin ay magkakaroon na ng kaigtingan sa pananalangin. Pero liban doon, makikita pa tayo kay David ng isa pang kanyang pinagmumulan ng kaigtingan sa pananalangin dahil meron siyang pagkilala na siya'y mahina at meron din siyang pagkilala, makikita natin na ang kasalanan ay kagustuhan din ng kanyang laman. Ito ay kanyang ikinagagalak, ikinatutuwa ng kanyang laman. Kaya't ito ay mas lalong napapatakbo siya sa Panginoon dahil alam niya kung siya ay iiwan sa kanyang sarili, hindi lamang na hindi niya ito kakayaning labanan, kundi baka hindi siya lumaban at all. Baka tumakbo pa siya papunta doon dahil ito ay ikagagalak ng kanyang puso. Sabi niya sa talatang 4, "Do not let my heart incline to any evil, to busy myself with wicked deeds, in company with men who work iniquity, and let me not eat of their delicacies." Ito nga nakikita niya na yung ginagawa ng mga masasama, nakikilala naman niya na ito ay masasama, ito ay evil, at ayaw niya na mapunta doon. Pero ganun nga ang kahinaan ng tao, ganun ang kahinaan ng puso, at ito'y kinikilala ni David sa kanyang sarili, maging siya ay nahihimok noong kasamaan. Merong alok na kasiyahan ang kasalanan at ito'y kaakit-akit sa kanya. Kaya nga tinatawag niyang merong delicacies na nakukuha sa paggawa ng kasamaan, merong mga earthly pleasure na nabibigay ang kasalanan at ito para sa kanya ay isang delicacy. Sabi pa niya sa talatang 5, "Let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head." Dito sa mga salitang ito ay hinihingi pa niya
na siya ay, sabi sa Tagalog, sugatan ng matuwid. Let a righteous man strike me. Dahil ito nakikilala niya na maging ang pagpigil ng isang matuwid na tao ay isang kabutihan. Kapag siya daw ay pigilin or i-rebuke, ito ay langis para sa aking ulo, or in their culture, ito ay comfort for them. It is something comforting, something pleasant na experience. Pero nakikilala din niya na itong maging alam niya na itong pagpigil ng mabuti ay isang kindness or oil for my head, ay sa loob-loob niya, ito ay isang bagay na parang ayaw niya. Kaya't kang kanyang dalangin, let my head not refuse it. Dahil nga sa kanyang puso, sa ilalim ng kanyang pagkilala na ito ay isang mabuti para sa akin, ito ay isang kindness or oil for my head, alam ko pa rin na ito'y pabigat actually para sa akin. Kaya't siya ay may pagkilala, makikita natin sa mga salitang ito, na ang kasalanan ay may ganoong pag-akit sa kanya. Kaakit-akit, isang delicacy ang kasalanan, at ito'y may mabibigay sa kanyang kasiyahan. At kapag merong pipigil sa kanya, parang isang adik na alam niya na hinihimok na siyang paalis sa kanyang kinalululungan, ay ayaw pa rin niya, meron pa ring pagtanggi mula sa kanyang puso na masuway sa kanyang kasalanan. Dahil ito ay hinihingi, hinahanap ng kanyang laman. Kaya't sa kanyang pagkilala na ito ang direksyon ng kanyang puso, siya'y tumatawag sa Panginoon ng maigting na siya'y mailigtas mula sa kasalanan. Dahil nakikita niya ang paghimok ng kasalanan. Merong mga kasalanan na obviously enticing sa marami, lalo na halimbawa ang sexual sins. Ito ay may obvious na ano ang dahilan bakit ito ay kinahuhulugan at kinatutukso ng marami. Ito ang mga magbibigay ng sexual pleasure, earthly pleasure, kaya't ito ay kinatutukso maging ng mga mananampalataya. At alam natin, si David famously or infamously ay nadala sa ganitong tukso at nahulog sa kasalanan o sexual sin. Ganon din ang kasalanan ng pagkagahaman. Bakit nagkakaroon ng pagkagahaman at kagustuhang yumaman na mapunta sa kanya madaming ari-arian o ang madaming salapi, ay dahil ito'y nangangako sa kanila ng mga madaming magagawa, madaming kapangyarihan, at madaming makukuha sa mundo. Kaya ito ay mga obviously enticing, bakit ito ikinatutukso ng marami. Siguro hindi as obvious, pero ito din ay mga kasalanan na pinupuntahan ng ating puso dahil meron tayong nakikitang benefit. At ito nga, ang ginagamit na salita ni David ay tungkol sa kanyang lips at mouth. Kaya ito ang madalas kong babalikan dito ay una ang pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling, pagbabaluktot ng katotohanan ay minsan mas madali kaysa pagsabi ng diretsyong katotohanan. Baka ikaw ay makasakit, o minsan mas madali lamang na ibaluktot na lang ang katotohanan para ito makaiwas sa consequences na nakikita mo about the truth. So ito ay merong tukso sa atin na nabibigay na manloko ng tao, manlinlang ng iba. Ito ay may tukso na naibibigay sa atin dahil tingin natin ito ay mas magaan para sa atin, mas madali para sa atin. So meron ding enticement na nangyayari at na pinipili natin yun, mas gusto natin yun dahil sa nakikita nating promised na benefit. Ganon din yung pagiging unkind sa iba, na sa ating pananalita ay tayo magiging harsh sa iba. Kung ang merong mga taong naninira sa atin, ang gusto natin ay manira din. Dahil ito ay isang
parang nagbibigay sa atin na sa ating puso, tingin natin ito ang magbibigay sa atin ng kagaanan. Habang tayo ay, kung tayo ay kinukutya ng iba, ang nakikita natin sa ating makasalanang laman na daan para tayo ay makaalis ay maghiganti, magbigay ng kaparehong kasamaan at sa pamamagitan nun tayo ay liligaya o ganun ang ating paniniwala. Kaya ito ay mayroon talagang enticement ang kasalanan. May nakikita tayong tingin natin, ikasasaya natin sa paggawa nito o ikaaalis ng kahirapan o ng sakit. Kaya tayo ay pumupunta, tumutungo sa kasalanan. At ito nga ang nakikilala ni David na siguro hindi lang natin pinapangalanan. Alam naman natin na paulit-ulit tayong nagkakasala. Alam natin na tumutungo tayo lagi sa kasalanan. Pero habang sigurong hindi natin pinapangalanan na ang ating puso ay talagang inclined to evil. Hindi natin nakikilala na kinikilala ang katotohanan na ito ay kaakit-akit sa atin. Ay hindi tayo nagkakaroon ng kaigtingan tulad ni David na tumawag sa Diyos, "Saklolo Panginoon, itong mga tukso sa paligid ko ay talagang kaakit-akit. Kung iiwan ako, gagawin ko yan." Kaya kailangan ng bantay, kailangan ng pipigil sa akin na ako ay magkasala. So sa pagkilala ni David na siya'y mahina at talagang naaakit sa kasalanan, siya'y nagkakaroon ng maigting na pagtawag sa Panginoon. Ang isang at huli na nagbibigay ng kaigtingan sa panalangin ni David, kaya't siya ay talagang maigting sa pagtawag sa Panginoon ng kanyang saklolo, ay dahil nakikita niya ang kasalanan ay nagdadala sa matinding kapahamakan. Ito ang kanyang sinasabi simula sa bandang dulo ng talatang 5, "Yet my prayer is continually against their evil deeds. When their judges are thrown over the cliff, then they shall hear my words, for they are pleasant, as when one plows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered at the mouth of Sheol." Dito sa mga salitang ito ay sinasabi niya na ito ang tiyak na katutunguhan ng kasamaan, na yung mga pinuno ng mga gumagawa ng masama ay will be thrown over the cliff. Then they shall hear my words. Ito ay makikilala nila yung katotohanan ng kanyang mga pronouncement, for they are pleasant. At siguro simula sa kanilang pagkahulog, ito rin yung isang pwedeng ibig sabihin ng salitang they are pleasant, ay na sa kanilang pagkahulog, hahanap-hanapin nila ngayon yung mga salita ni David dahil yun yung magbibigay sa kanila ng comfort. Para bang yung nangyari dun sa kwento ni Jesus na nung napunta siya sa impyerno, gusto niya ng comfort mula sa isawsaw na lang yung kanyang daliri sa aking dila para maibsan itong aking hirap. So yung ganyong, parang ganoon yung gustong sabihin ni David na hahanap-hanapin nila ngayon yung aking salita kapag sila ngayon ay naitapon. At itong talatang 7, "As when one plows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered at the mouth of Sheol." Ito ay isang grammatically in Hebrew ay mahirap i-translate kahit iba-iba ang salin na makikita nyo sa iba-ibang mga salin. At dito mukhang sinasabi ni David, "Our bones will be scattered." Sa Tagalog, sinasabi, ang kanilang mga kalansay o bones ay will be scattered, yung mga masasama. So, sa NIV ay dinagdagan nila ngayon ng pagpapaliwanag na sinasabing ito daw, "So they will say, as when one plows and breaks up the earth, so shall our bones be scattered." Ito ay kataga ng mga masasama. Ito ay mas malamang na yun ang ibig sabihin, na ito ay kataga ng mga masasama na sila'y nahulog doon sa cliff and their bones will be scattered at the mouth of Sheol, ay nakikilala nila na totoo yung
pronouncement na ito ang kanilang judgment. Dahil itong mga salitang ito ay madalas gamitin in the book of Psalms as judgment. Sabi halimbawa sa Psalm 53 verse 5 na ito ay this scattering of bones in the mouth of Sheol. Ganito ang binibigay na judgment. So, itong sa 141 mula sa dulo ng verse 5 hanggang dito sa verse 7, ito ay pagkilala ni David kung ano ang kahihinatnan ng kasamaan. Ito ay tungo sa isang matinding kapahamakan. At dahil nga ito'y nakikita niya na ang katutunguhan ng kasamaan ay kapahamakan, kaya siya maigting na tumatawag sa Panginoon, wag akong dalin dun, wag akong mapunta dyan sa kanilang gustong puntahan. Ito nga yung kanyang sinasabi sa verse 9, keep me from the trap that they have laid for me, and from the snares of evildoers. Ito ay kamuka ng isang lengguwahe na makikita natin sa Proverbs chapter 1 na mayroong mga masasama na sila'y nanghihimok na sumama ka sa kanila. They entice you to join them, to be a sinner. At para silang gumagawa ng patibong. At ang dalangin ni David, sila na lang mahulog doon at mahulog sila sa kanilang sariling patibong. Sila na lang yung mapunta doon sa katutunguhan ng kanilang kasamaan. So ito ang nakikita nga ni David na tungkol sa kasalanan, bagamat ito ay merong pangakong pleasure, ang mga kasalanan minsan ay may pangakong kasiyahan o may pangakong maibsan ang kung anumang kahirapan na iyong pinagdadaanan. Alam niya that in the judgment of God, ito ay tungo sa kapahamakan. At dahil ito ay malinaw kay David, ito ang dahilan kaya't siya'y mas lalong maigting na tumatawag sa Panginoon, iligtas mo ako, Panginoon, mula sa kasalanan. Alam kong yan ay tungo sa kapahamakan. Ito ang mga saloobin ni David na masasabi nating humubog sa kanyang puso, kaya't siya'y nagkaroon nitong exemplary urgency na pinapakita sa atin sa Psalm 141. Kaya't kung tayo ay magkakaroon din ng ganitong puso na gusto natin na ang Psalm 141 ay maging panalangin din natin, ito ang mga dapat nating matutunan na makilala na tayo ay mahina laban sa kasalanan. Ito'y higit sa ating sariling kakayanan at kailangan natin ang saklolo at tulong ng Diyos. Kailangan natin makilala na ang kasalanan ay kaakit-akit sa atin, ang puso natin ay may inclination towards that, at kung hindi tayo pipigilan ng Diyos, tayo ay tatakbo pa, lalapit pang lalo tungo sa kasalanan. At isang paalala sa atin na bagamat ang mga kasalanan minsan ay may pangako na parang kagaanan o minsan pleasure, ito ay may patutunguhan pa ring kapahamakan. At kung maunawaan natin ang tatlong bagay na ito tulad ni David, ay magkakaroon tayo ng kaigtingan sa pagtawag sa Diyos na tayo ay iligtas mula sa kasalanan. Magkaroon din tayo ng kaparehong pagkilala ni David sa kasalanan. Tayo ay matututo ng kanyang puso na kumapit lamang sa Diyos na siya ay iligtas. Lagi na nating nababanggit na si Pedro sa mga apostol ay laging isang halimbawa para sa atin sa mga salaysay tungkol sa kanya sa Bagong Tipan bilang halimbawa ng hindi dapat natin tularan. At sa mga kwento tungkol sa kanya, laging siya yung pasaway, laging siya yung mainitin ng ulo. At sa aking palagay, ang lahat ng mga salaysay na ito ay sinigurado ni Pedro mismo na siya na nagsabi sa mga
kaibigan niyang mga apostol na nagsulat ng gospel, ilagay niyo itong mga kapalpakang ginawa ko para matuto ang lahat ng mga mananampalataya na hindi ako tularan. At yun ngang pinakakilala na kanyang pagkahulog, yung kanyang denial of Jesus 3 times, ay ito ay nakatala sa lahat ng gospel accounts, at ito ay isang kakaiba dahil madami sa mga pangyayaring tinatala sa gospel accounts ay hindi mo makikita in all 4 of them. Ang isang kakaiba ay yung sinabi ni Pedro, ay yung pagkahulog ni Pedro na siya'y nag-deny kay Jesus ay nakatala sa lahat ng gospel accounts. At masabi nga natin na marahil si Pedro mismo ang nagsabi, ilagay niyang pinakamalubha kong kapalpakan para matuto sa akin ang mga mananampalataya. At dito makikita natin kung paano binalaan na siya ng Panginoon na siya ay mahuhulog at gagawin niya itong isang matinding kasalanan na ikaw ikakatuwa mo ako at i-deny mo ako sa harap ng iba at itatanggi mo na ikaw ay aking tagasunod. Pero siya ay nagmamalaki at sinasabi, hindi ko gagawin yan. Lahat ng iba pa ay iiwan ka, ako ay hindi kita iiwan. So ganito ang nangyari kay David, kay Pedro. At ang kinalabasan nga at sinabi sa kanya ni Jesus ay, sinasabi ko sa iyo na mauunahan ka pa, mauunahan mo pang i-deny ako ng 3 beses bago tumilaok ang manok. So ganun kahina ang si Pedro, pero hindi niya ito nakilala. Ganun din ang tukso ng kasalanan sa kanya na sa gitna ng paghihirap ni Jesus. At ito nga'y sinasabi na tanaw niya si Jesus nung ginagawa niya ito. Tanaw niya ang paghihirap na nangyayari kay Jesus nung kanyang itinatanggi na siya ay tagasunod. Ito makikita natin sa Mark na sila ay nandun lang siya sa labas at meron pang sinabi sa isang tala na pagkatapos niyang itakwil si Jesus ay nagtinginan sila ni Jesus. So sila ay kitang-kita niya kung anong nangyayari, pero ganun na lamang ang enticement ng kasalanan kay Pedro na siya ay kahit nandun ang kitang-kita niya anong sinasapit ng kanyang Panginoon, ay ito ang kanyang piniling landas. Ang pinili niya ay itakwil si Jesus ng 3 beses dahil nakikita niya ito ang kanyang daan para hindi siya maghirap, hindi siya mapunta dun at maisama dun kay Jesus na naghihirap. At kaya pinili niya ito dahil na-entice siya doon sa tingin niyang kaligtasan na ibibigay ng pag-deny kay Jesus. At ito nga ay nakita niya at iniisip niya na ang kailangan niyang takbuhan, kailangan niyang mailigtas ang kanyang sarili sa kapahamakan na baka siya ay maisama doon sa pagpapahirap na ginagawa kay Jesus at hindi niya nakilala kung ano ang tunay na kapahamakan na ang kanyang ginagawa na pagtanggi kay Jesus ay patungo sa isang mas matinding kapahamakan na kung siya'y nagpatuloy pa doon ay hindi na siya makababalik. Mas matindi ang kanyang sasapitin kaysa kung siya'y sumama kay Jesus at siya'y nahirapan. Makikita natin na ito nga ang ikinahuhulog sa matinding kasalanan. Kung wala kang pagkilala kung ano ang tunay na kapahamakan na iyong kinahaharap, kung ano ang tunay na kapahamakan ng kasalanan, kaya't ito'y nagiging kaakit-akit sa atin, tingin natin ito ay may pangakong kasiyahan at dahil sa ating kahinaan, tayo ay talagang nadadala dito. Kaya tinuturo sa atin ng Psalm 141, ito ang dapat nating matutunan, makilala tungkol sa kasalanan, na tayo ay mahina, na tayo ay humaling dito at tayo ay naaakit dito. Ano pa mang pagkilala natin sa matinding kapahamakan na katutunguhan nito, tayo ay naaakit pa rin. Ganun tayo kahina
sa kasalanan. Kaya nga ang ating dapat maging dalangin, kung ganito ang makilala natin na ganito kasama ang kasalanan, ganito ito kabigat, ganito kahirap, at ganito tayo kahina, ay maging dalangin natin itong binibigay sa atin sa talatang 8. My eyes are toward you, O God, my Lord. In you I seek refuge. Doon lamang tayo titingin sa Diyos. At si David ay nakatuon ang kanyang tingin sa kanyang Panginoon dahil nakita niya siya sa kanyang sarili at walang iba ang maging sa lahat ng iba pa ay wala siyang maaasahan na saklolo at tulong, kundi na tumawag lamang siya sa Diyos. Kaya siya sabi niya, my eyes are toward you, O God, my Lord. Ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanya sa kasalanan. Ang kanyang awa lamang ang pagmumulan ng kapatawaran. At alam natin sa pag-unlad ng pagpapahayag ng salita ng Diyos na kay Hesus Kristo lamang, sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Hesus Kristo na kanyang inialay sa kanyang biyaya bilang tubos sa kasalanan natin, ito lamang ang daan para tayo ay maligtas. At ito ang ating dalangin, dun lamang tayo nakatingin. My eyes are toward you, O God, my Lord, in your grace that you gave to us in your gospel through Jesus Christ. At ito nga din ang dapat na ating pinanghahawakan sa ating buong buhay, hindi lamang sa panimula ng ating pananampalataya, kundi dapat sa ating buong buhay, sa pagkilala natin na tayo ay madaling madala sa kasalanan. Tayo ay tutuon lamang ng tingin sa ating Panginoon at kakapit kay Hesus Kristo lamang, dahil ito ang ating tanging pag-asa sa kaligtasan. Kung meron man na nakakapakinig na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus Kristo, ito nga ang aming kinakapitan dahil nakikita namin na ito ang tanging daan ng kaligtasan mula sa kasalanan. At ito ang nais naming ihayag din sa inyo na ito lang talaga ang tanging makikita nyong daan para kayo ay maalis sa inyong kalugmukan sa kasalanan. Ay matutunan nyo din na tumingin sa Panginoon lamang, kay Hesus Kristo lamang. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo sa amin na ang aming tingin ay dapat nakatuon lamang sa iyo, na ang aming pananampalataya ay dapat na itutok namin sa iyo. Makita nawa namin, tulad ng tinuturo sa amin ng awit na ito, na kami ay mahina laban sa kasalanan, kami ay naaakit sa kasalanan, at kami ay nabubulag sa kapahamakan na alam naming katutunguhan ng kasalanan. Kaya't nawa nga Panginoon ay patuloy niyong ituro sa amin ang mga katotohanan ito upang kami ay magkaroon ng kaseryosohan na makita namin na ang kasalanan ay isang seryosong panganib na dapat naming idaing sa iyo, at kami kumapit lamang sa iyong lakas, sa iyong biyaya, at sa aming buong buhay ay lagi kaming tumatawag na nakatuon lamang sa iyo ang aming pananampalataya. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa buong araw na ito, na sa lahat ng aming gagawin ay mas lalo nyo pang idiin sa amin ang inyong kalooban, nang sa gayon ay lalo naming maunawaan kung gaano pa kalayo ang dapat naming itakbo, at dahil dito ay makita namin na hindi namin ito magagawa sa aming sarili, kundi sa inyong tulong lamang. At sa ganitong kaalaman ay lalo kaming tumingin lamang sa iyo, at dalangin lamang namin na ibukas mo sa amin ang inyong biyaya. Sa pamamagitan ng inyong salita ay ipagliwanag mo sa amin ang inyong ebanghelyo, nang sa ganon kami ay hindi mawalan ng pag-asa sa aming kalugmukan sa kasalanan, kundi kami ay may lakas ng loob, may katiyakan na sa pagtitiwala sa iyo at pagkapit sa iyo, kami ay may tiyak na kaligtasan mula sa aming kasalanan. Nang sa gayon kami ay may kagalakan na lumakad sa aming buong buhay
at may pasasalamat at papuri sa iyong kaluwalhatian. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.